bago tayo magsimula sa content natin ngayong araw, meron na naman tayong bagong followers, meron na naman tayong bagong subscribers na nag-message or nag-PM dito sa ating Facebook page. Sabi niya sa akin, late na daw niya nakita yung YouTube channel natin at nakabili na siya ng mamahaling printer. Na kung iisipin nyo na hindi naman talaga mamahalin. Isinend niya sa akin yung kunyaring resibo pero hindi naman to resibo. No, eto lang yung ginagawa nila, siguro baka magic sila sa tax. So kapag bibili kayo ng mga appliances or kahit na mga anong equipment na medyo mahal-mahal, pilitin nyo na makakuha kayo ng official receipt para hindi nakakadaya or hindi nakakadugas yung mga seller na kung sino man yon at hindi sila makaligtas sa tax sa mga buwis. At eto, no, makikita natin dito, hindi na lang natin papangalanan, i-blurred na lang natin yung data at kung ano yung mga masisela na data. Nakabili siya ng Epson 5290 sa halagang 18,000. 18,18. So kapag hindi nyo talaga alam yung mga bagay-bagay or yung mga tunay na presyo, mauuto talaga kayo time to time. And then kung gusto nyo nga mag-avail ng mga printer na ganito, ilalagay ko na lang sa description para hindi kayo mauto. At makikita nyo dito sa screen natin, 13,000 something lang ang original price ng Epson 5290. At merong nagpabili sa akin nito previously lang at nabili ko lang siya ng 12,700. So bonus na sa akin yung 1,000, ay binigay na sa akin yon. Kaya 'di ba, mas makakatipid ka kung original price yung mabibili mo. Kasi meron akong voucher na nagamit dito, pinadala na ako ng pera nung isa sa mga subscribers ko, and then syempre sa akin na yung sobra. Ganun ka babait yung mga ibang subscribers natin dito. So inuulit ko, kung gusto nyo mag-avail ng mga presyong tama at hindi kayo inuuto, nasa description yung link ng mga printers na yon. So, eto na nga pala, magsisimula na tayo ngayon. Eto na yung content natin. So, i-shoutout muna natin si Alisa. Eto yung kanyang request na content at sana daw mapansin. Pero basahin muna natin yung comment niya dito. Sabi niya, "Sir, tanong lang, pwede po bang mag-print ng sticker and photo paper sa Epson 5290? Ano daw ang magandang papel ang gagamitin? Napatingin na daw kasi nila yung printer ata nila na 5290 pero ayaw daw kainin yung papel or hindi pinipid. Ang sabi daw kasi ng kung sino man Poncio Pilato na nagsabi sa kanila, bawal daw mag-print ang gamit na photo paper at sticker paper sa Epson 5290. So napakadami ko ng mga videos dyan somewhere out there na naka-upload. Pero anyway, eto matagal ko na rin gustong gawin tong content ko na to, pero dito natin sisimulan sa Epson 5290. So makikita nyo dito sa isa nating camera, meron akong bond paper na which is eto talaga yung ginagamit ko. Eto ay lalagyan na lang pero ganito pa rin talaga yung gamit ko, hard copy na 80 GSM. So by the way, ang pinaka-content pala natin, tetestingin natin kung ipipid yung mga media or yung mga papel na kung anong meron ako dito sa ating Epson 5290. So babanggitin natin yung GSM na which is ayun yung kapal nung materialis na yon. At syempre yung request niya, photo paper and sticker. So simulan nga natin dito sa bond paper na hard copy 80 GSM. Ito yung lagi kong ginagamit. Hindi talaga ako nagpapalit na. Ito na lang yung lagi kong gamit. And then makikita nyo naman, next media natin, meron tayong paper 1. 100 GSM siya. So ito ay ginagamit ko sa pagprint ng mga calendar. So ito na lang yung natitira sa akin, no? Medyo magsisimula na ulit yung calendar ng paggawa 2025. Sa mga gusto mag-avail ng template na yon, i-message nyo lang ako, template calendar for 2025. Ito yung ginagamit ko, 100 GSM. Long nga pala to, long. At ito naman yung isa nating media na gagamitin, photo paper, double-sided glossy, 250 GSM. Ang lahat ng mga materialis na babanggitin ko dito, nasa description lahat ng link para hindi kayo mauto ng kung sino man Poncio Pilato na napakagaling manguto ng mga newbie. Hindi na natin siya pangangalanan, baka sumikat pa. At eto nga pala yung next natin, QUAF glossy photo sticker, kasi sabi niya hindi daw gumagana sa kanila yung photo sticker. So eto, meron tayo dito A4 135 GSM to. So merong
variant neto na 90 GSM, mas maganda na kung trip nyo na medyo manipis, yun yung gamitin nyo. Pero ako mas gusto ko kasi etong 135, medyo may pagkakapal siya ng konti. Pero hindi naman siya sobrang kapal. Ginagamit ko nga pala yun sa mga product label na mga budget meals lang. So eto naman yung next natin, double-sided glossy from Quaff pa rin, 120 GSM. Ito usually ginagamit ko to sa mga cheap bag, sa mga maninipis na kailangan ng mga box, at ito ay ginagamit ko rin sa mga brochure. At meron din tayong 260 GSM na photo paper rough satin. 4R na lang yung gagamitin natin para medyo hindi tayo masayangan. Ginagamit ko nga pala to sa mga picture na printing. At ito naman yung pinakapangit na nagamit ko, photo paper 230 GSM. Hindi ko sinasadya sa inyo na bumili kayo ng ganito. Napakapangit nito. For demonstration purposes lang kaya gagamitin natin to. 230 GSM siya. At syempre ito yung all-time favorite natin, pang premium na sticker, pang mga product label, pwede din. At saka sa mga pang motovloggers giveaway, ito yung ginagamit ko, vinyl sticker, matte, at hindi ko alam kung ano yung eksaktong GSM neto, parang 230 GSM etong iTech. Sa pagkakaalam ko, no, hindi ko alam kung ano yung eksakto. At ito naman yung pinakaunang-una kong nagamit na sticker paper. Para lang talaga siyang bond paper na may napakahinang adhesive. Talagang parang mema sticker lang to, kumbaga mema dikit-dikit ka lang. Pero napakaganda pa rin nito. Ito nga pala yung nagagamit ko dati pang mga waybill, yung mga dinidikit sa Shopee, Lazada, JNT, TikTok. Ito yung ginagamit ko kung gusto nilang napaka-budget meals talaga. So simulan na natin yung pagpiprint. Iisa-isahin natin at hindi natin din ipo-forward yung video ng pagpiprint natin para makita nyo kung gaano rin kabilis yung printing speed ng ating printer na Epson 5290. So sana wag kayong masyadong mainip dito sa video natin. Sabay-sabayin na natin din to, speed ng printer na Epson 5290 at mga media na pwedeng gamitin. Kasi sabi nga na ito nung nag-comment sa atin, hindi daw gumagana sa kanila or hindi napipid. So eto, sisimulan muna natin sa pag-print neto sa ating bond paper na short na merong 80 GSM. So medyo i-skip ko na tong pagsasalita natin. Doon na tayo mag-focus sa video ng printing. Lalagyan ko na lang sa screen ng label kung ano yung piniprint natin para mas maganda yung ating flow ng video. At sisimulan na nga natin yung ating pagprint gamit itong mga media na ipinakita ko sa inyo or mga papel na pwede natin gamitin dito sa ating printer Epson 5290. Uunahin natin itong bond paper 80 GSM hard copy na brand, short siya, at ito yung kanyang print speed kapag colored printing. Dito sa video na to, no, madidistinguish nga natin kung gaano kabilis mag-print etong Epson 5290. Hindi natin kinakat or hindi natin ini-edit yung speed niya. Makikita natin yung print speed niya ng standard printing. Inuulit ko, standard printing to ng black and white and then colored. At eto na yung next natin na video. Eto naman yung piniprint ko ay calendar. At ang gamit ko nga pala sa printing ng calendar ay Paper One na brand ng bond paper. 100 GSM siya. Sa mga gusto nga pala mag-avail ng template na itong calendar for 2025, i-message nyo lang ako sa aking Facebook page. Ganyan ko lang siya piniprint. At makikita nyo yung kanyang speed. At kapag nga pala nagpalit kayo ng media from long to short to A4, binabago nga pala muna yung settings bago magtuloy ng printing. At makikita nyo, no, standard printing lang to, pero medyo may pagkabilis siya. Pero hindi naman siya ganun kabilisan dahil kapag colored printing, base dun sa specs ni Epson sa kanilang website, ay parang 5 IPM or 5 image per minute. And then kapag black and white naman na printing, standard printing, 10 image per minute. And then sa nakita ko doon, parang estimated din nila, parang 10 bond paper or 10 papel yung kaya niyang maiprint na black and white sa 1 minuto. Hindi ko masyado sure yon kasi parang estimated lang yon. Iba pa rin talaga yung actual. Na eto nga mismo ay pinapakita ko sa inyo yung actual.
At etong video nga pala ay requested to ni Alisa. Ayan Alisa, napansin na kita. Natutuwa ako sa comment mo kasi matagal ko nang gustong gawin tong ganitong video. Kasi nung nagsisimula pa lang ako sa printing, as in nung unang-una, akala ko bond paper lang ang pwedeng i-print or gamitin pagprintan dito sa mga printers natin. Kahit anong mga brand, ayun pala pwede kang gumamit ng mga photo paper, pwede kang gumamit ng sticker, pwede kang gumamit ng vinyl sticker printable. At nakikita nyo naman dito sa video na to, QUAF double-sided A4 250 GSM. At sa tanong ni Alisa, no, bakit daw yung printer niya hindi kinakain yung mga ganitong klasing papel or yung mga media. Hindi ako masyado sure pero baka maaaring may problema sa rubber roller ng iyong printer kaya hindi napipid yung mga ganitong papel. So nakikita nyo naman dito, move forward na tayo using double-sided QUAF A4. Medyo manipis to, 120 GSM. Perfect na perfect to para sa mga brochure. At lalong-lalo na sa mga promotion for leaflets, yung mga pinamimigay sa tabi-tabi kapag merong mga event or may mga promo. At ito yung kanyang grayscale printing or black and white. Makikita nyo naman talaga kapag black ay mabilis talagang i-print or mabilis mag-print. Hindi kagaya kapag colored, medyo may kabagalan. Syempre, Epson 5290 lang yung ating printer. Hanggang ganyan lang talaga yung speed niya. So kung nababagalan pa kayo dito, no, maaaring dagdagan nyo yung budget nyo at bumili kayo ng mga workforce printer na talaga namang mabilis talagang mag-print. At kung magtataka din kayo kung bakit matagal din mag-Xerox or photocopy etong printer na to, kasi ganun lang talaga yung speed niya or yung capabilities niya or yung specs niya na makapag-photocopy. So ito actual talaga na time to. Wala akong pino-forward dito na oras. Bino-voice over lang natin, no? And then ito na yung super premium Miyasen. 4R printing tayo dito, borderless. At inuulit ko, no, borderless ay iba yung kanyang speed or iba rin yung kanyang time kapag hindi borderless. Maaaring mas mabilis pa kapag borderless or maaaring mas mabagal. Pero nakita nyo, no, napakabilis i-print kapag itong colored pagdating sa 4R na borderless. Nagulat din ako, ang bilis ng printing nung colored. At ito medyo natagalan sa grayscale. Pagkadating dito sa black and white printing ng 4R na borderless, medyo natagalan. Hindi kagaya nung 4R na borderless ng colored, medyo mabilis. So kung tatanungin nyo ako, no, kung pwede ito sa photo booth, etong ganitong printer, siguro another topic na lang natin para mas maliwanagan kayo tungkol sa mga photo booth. Gusto ko ring talakayin yon, yung topic na yon tungkol sa kung anong printer talaga na maganda para sa photo booth. So medyo may previous na akong video doon pero medyo hindi pa ako satisfied. So i-move forward na lang natin siguro yon. Antayin na lang natin na makagawa ako at sipagin. At eto nga, no, napansin ko talaga dito pagkadating dito sa grayscale printing or black and white printing ng borderless na 260 GSM nga pala yung gamit natin dito, no. Super premium Miyasen. At sa mga nagtatanong, no, ito talaga ang ginagamit ko. Pero soon, kapag medyo hindi ako nasatisfied na dito sa super premium Miyasen, minsan kasi nakikita ko parang medyo may aligasgas. Baka bumalik ako sa paggamit ng Kuyi. Pero so far, goods na goods pa rin. At ito na yung next natin, QUAF Glossy Photo Sticker. Ito din yung kinoment niya, hindi daw pinipid or hindi kinakain yung ganitong papel or media sa kanya. At nakikita nyo naman, no, ipinakita ko sa inyo bago nung printing natin. QUAF Glossy Photo Sticker 135 GSM. At eto, no, goods na goods niyang napiprint. At walang kahit anong marks, shark teeth, roller marks, walang indication na may mga marks dyan. Talagang ewan ko, no, medyo swertihan lang din talaga pagdating sa mga equipment. Siguro medyo nataon na palyado yung printer mo or maaari medyo i-check mo kung medyo manipis na yung rubber roller niya kung bakit hindi pinipid yung mga ganitong nabanggit mo nga na photo sticker or kung sticker, photo paper. Ayan, no, dahil sa video na to, no, napipid naman niya. Talagang smooth na smooth. So hindi naman sayang yung mga papel na yan, yung mga pinang demo ko, dahil magagamit ko pa yan, lalong lalo na eto
nandito na tayo sa iTech Matte Vinyl A4. Estimated ko dito na GSM 230 GSM, grayscale printing. Ayan, makikita nyo, no, napakabilis. Etong piniprint ko na nga ganito, no, etong thank you sticker, magagamit ko to sa mga nag-order sa akin ng mga sticker, ididikit ko to sa kanila. Para indication na rin na pasasalamat ko dahil umorder sila sa akin. Napakagandang paandar din na na-appreciate mo rin yung mga umu-order sa'yo. At ito yung kanyang colored printing. At etong ink na gamit natin, no, mga tropa, no, original ink, dye ink, Epson 003. Hindi to pigment ink, mga tropa, no, dye ink yung aking Epson 5290 dahil etong printer ko na to for document printing ko lang talaga siya. Kasi yung pigment ink ko, nakalaan lang talaga siya sa mga sticker printing or sa mga gusto na magpagawa ng mga Sintra board, dun ko siya piniprint sa pigment. At eto na yung pinakahuli natin, yung unang-una kong nagamit na sticker na akala ko eto lang yung sticker na nag-i-exist. Meron pa pala talagang mga vinyl sticker, pero eto yung unang-una kong nagamit, ordinary sticker. Napakamura nito, 30 or 20 or 15 nga lang to ata dati. Ordinary sticker lang siya, A4, estimated ko dito 160 GSM, mga something around that. Colored printing, okay naman, kaso ang hindi ko lang gusto dito sa sticker na to, no, para lang talaga siyang bond paper na may adhesive na hindi ganun kadikit. Pero pwede na kung ididikit mo lang sa mga notebook, pero kung ididikit mo sa mga pader or kung saan-saan, hindi siya advisable. Pang mga papel-papel lang talaga siya. Or sa mga JNT, Lazada, yung mga Shopee, ganon, pang waybill. Okay din siya doon. Ayan. Diba? Nakita nyo naman. So, ayun yung video natin. Sana nagustuhan at mapanood mo to, Alisa. At inuulit ko sa mga gustong pasukin ang printing business. Research is the key. Huwag kayong magpapauto, huwag kayong magpapahype na hindi porket sobrang daming subscribers or followers yung pinapanood nyo ay tunay na yung sinasabi niya. Isipin nyo ng maigi, businessman yan, uutuin at uutuin kayo nyan basta lang makabenta at hindi natin sila masisisi dahil ayan yung ipinapangkain nila sa kanilang mga pamilya. Like, share, and subscribe. Bye-bye. Huwag magpapauto. Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento, ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento. Lahat ng porsyento, sinadya mo.